So kusang nabuhay at kusang namatay yung ating generator, no? Napakahalaga nito mga ka-Best Buys kapag yung naiiwan sa ating mga bahay ay babae, matanda, nangangailangan ng mga emergency supply tulad ng mga aerators, refrigeration business natin. Magpapadala tayo ng Philking 4200 inverter silent generator kay Sir Alex Mameng dyan sa Taguig. So itong Philking 4200 natin mga ka-Best Buys is very well known na sa online at napakadami nang gumagamit nito sa Pilipinas. Dahil nga ito ay 4,200 watts yung kanyang maximum power at ma-rated power naman ito na 3,800, ay lamang na lamang ito sa kanyang mga kakompetensya. So ito, napakatagalan natin itong ibinibideo, kaya naman ngayon, binabalikan natin yung full specs overview ng generator na to dahil napapag-iwanan na siya. Pero ang dami pa rin bumibili dahil nga napakaganda ng specs ng generator na to. Refresh uli yung mga viewers natin. Ito yung meron sa Philking 4200 kung bakit napakamabenta niya. Sa kanyang front panel, makikita ninyo yung push button na start and stop para sa mabilis na operation. Hindi mo na kailangan mag-choke, hindi mo na kailangan pang magpindot ng kung ano-ano. Diretso push ka na, isang pindot lang, mag-o-on na yung generator at isang pindot lang, ay mag-o-off na yung generator. Meron siyang tatlong indicator lights kung saan makikita natin yung low oil, overload, and output. Kapag perfectly working yung ating generator, green yung lumalabas dyan. Kapag naman sobra sa 3,800 watts yung ginagamit na power ng ating bahay, nag-overload siya. At kapag mababa naman yung langis at overheating na yung buong sistema, naglo-low oil alert. Meron tayong economy on at economy off para sa mas matipid na fuel consumption. Mas mababa ang RPM, ibig sabihin, mas mababa ang fuel consumption. Pwede na dito yung unleaded natin, which is 91 octane. At when it comes to oil choice naman, recommended ng ating factory is 10W30 multi-grade. Pero kung walang-wala naman mga ka-Best Buys, pwede na rin ang 10W40, which is widely known o widely available naman sa market. Ating digital display, meron tayong volt, hertz, and time. Mamaya makikita natin yung tatlong figures na lumalabas dyan, which is very essential sa isang generator. Alam niyo po, kapag meron kayong generator tapos hindi nyo nakikita yung tatlong important details na yan, medyo mag-worry tayo. Dahil alam pa ba natin na yung generator natin ay 220 to 230 volts yung kanyang inilalabas sa power? Alam ba natin na 60 Hz pa yung nagiging frequency na binibigyan ng generator? At syempre, ang pinakamahalaga din is yung runtime. Dahil doon tayo magbabase ng schedule ng pag-maintenance tulad ng change oil, paglilinis ng filter, pag-check ng spark plug, at kung ano-ano pang mga maintenances ng isang generator. Tandaan natin mga ka-Best Buys, yung ating generator ay parang isang sasakyan na kailangan din natin i-check at i-maintain from time to time, lalong-lalo na kung ito ay gamit na gamit. AC output, 220, 30 amperes. Fuel flow control, kung saan pwede natin kontrolin yung pasok ng gasolina galing sa tangke, papasok sa karburador. Kapag magde-drain tayo ng ating karburador, dito lang po tayo magko-control para hindi natin na-drain yung buong laman ng tangke. Parallel connection mga ka-Best Buys, isa sa mga strong features ng ating generator na to, kung saan pwede nating pagsamahin yung dalawang Philking 4200 para makapag-produce ng dalawang power, which is 8,400 watts. Napakalakas nun mga ka-Best Buys. Napakalaki na nun. Dahil nga ito ay isang inverter generator, naglalabas ito ng pure sine wave na napaka-healthy sa mga electronic products natin. Hindi natin ito makukuha sa mga conventional generators, lalo-lalo sa mga diesel generators, dahil walang makakagawa nun kundi isang electronic-driven parts kung saan perfectly flowing yung power or yung frequency na ibinibigay ng inverter power generators. Pure sine wave. Napakahalaga niyan para sa mga electronic products natin. Siyempre, hindi pa natatapos yan. Meron pa tayong ATS connection kung saan pwede nating pagganahan yung ating generator ng automatic. Kusang nabubuhay at kusang namamatay kapag nawala at bumalik yung kuryente. At ito nga yun mga ka-Best Buys, yung ating ATS. Meron siyang dalawang 32 amperes kung saan may total na capacity na 62 amperes. Very suitable para sa typical na setup ng isang Filipino house. Ito naman yung mga basic tools na kasama sa ating generator. Spark plug remover, dalawang male plug, at oil funnel. Ito mga ka-Best Buys, napakahalaga ng oil funnel na to. Dahil kung hindi ganito yung type ng panel ninyo, mahihirapan kayong maglagay ng oil sa inyong generators. Dapat yung oil level natin ay nakikita nyo, nandyan lang sa mismong bungad niya. Pinaka-optimal level ng langis para sa ating mga generators. Hindi umaapaw, kitang-kita yung level dyan sa mismong bungad niya.
Kapag mas mababa kasi ang langis mga ka-best buys, siyempre mas prone yon sa overheating at less yung lubrication na natatanggap sa loob ng generator or ng makina. So ibalik na natin. Nakaset up na rin yung kanyang battery mga ka-best buys. And start naman natin ngayon yung ating generator. So easy install din to. Tingnan nyo naman mga ka-best buys. Oh. Isusuksok lang natin yung ating ATS cable. Kukunin natin yung source galing sa generator. Isasaksak natin itong source. Ito yung simulation natin mga ka-best buys ng load sa ating bahay. Grid line, nakakonect sa ATS, naka-integrate sa ating generator. Ito yung mismong ilaw or yung supply sa ating bahay. Kapag naka-automatic yung ating generator, kasama ng ATS, nakikita natin na may power yung utility power natin, yung Meralco. Walang power ang generator, may power ang load dahil nga ito, may ilaw siya. Connected sa generator dahil sa battery at meron pa siyang failure indicator. Kapag nagkaroon ng failure ng ating generator, iilaw siya, ang gagawin natin, i-reset lang natin. And then, i-release lang yung reset, okay na uli yun. So ngayon, i-simulate natin na kunwari na wala ng kuryente, mamamatay yung ating ilaw, pag-automatic yung generator na mabubuhay. So, ayan na. Yan, hintayin natin na mabuhay yung ating ilaw. Medyo mababa na yung ating gasoline, kaya medyo hindi maganda yung tunog ng ating generator. Ayan, may ilaw na. Ibalik naman natin yung power para makita natin na automatic nang mamamatay yung ating generator. Ayan. So kusang nabuhay at kusang namatay yung ating generator, no? Dahil nga meron siyang automatic transfer switch. Napakahalaga nito mga ka-best buys kapag yung naiiwan sa ating mga bahay ay babae, matanda, nangangailangan ng mga emergency supply tulad ng mga aerators, refrigeration business natin. Napakahalaga na kahit wala tayo sa ating bahay, meron tayong peace of mind, wala na tayong alalahanin. Para sa inyong mga orders, comments, and suggestions, ay maaari kayong mag-text tumawag sa aming cellphone number na magpa-flash din sa inyong screen. Bistahan namin Facebook, YouTube, and TikTok for more videos. Ang halaga nga pala ng ating generator na to ay 55,500 kasama na yung unit and ATS. Maraming salamat, Sir Alex Mameng of Taguig para sa inyong pag-order ng Philking 4200. Mag-ingat po tayo palagi. God bless po.